Ito ang batasang pambansa. Opisina ng lahat ng mga kongresista na kumakatawan sa iba't ibang distrito. Ang congressman po, ang alam ko po, nahihingian ng tulong, lalong-lalo na po sa mga mahihirap. Tumutulong sila sa mga barangay, tulad ng barangay natin. Ang congressman kailangan masipag. Pinupuntaan mo yung mga sakop mo. Ang nakakalimutan o hindi alam ng marami, ang totoong trabaho ng mga kongresista ay gumawa o mag-amyenda ng batas. I've handled so many sessions now with congressmen. Pinaka-importante is getting the pork barrel out para sa kanila. Pangalawa, of course, is getting projects for their districts. Pero ano bang responsibilidad nila is to create laws. Trabaho rin ng mga kongresista na siyasatin kung maayos na naipapatupad ang mga batas at kung maayos na ginagamit ang pondo ng bayan. Sa congressman, nakikita mo kung paano mo nakaka-relate directly to people eh. Dahil yung nabisitahin mga silong ng bahay, nakakausap mo sila, natatanong mo kung ano ang kanilang concerns, Sila rin ang kumakatawan sa saloobin ng kanilang nasasakupan. Pinakamalaking role namin o responsibilidad, lalo ngayong budget season, ang pagsusuri, pagbubusisi ng national budget. No? At siyempre, ang isa ring hamon para sa amin kung paano kaming makakakuha ng mas marami pang mga bagay o proyekto o pondo na aming madadala para sa aming mga distrito. Pero madalas daw may naliligaw sa tamang landas. Ang pangunahing trabaho ng isang mambabatas ay gumawa ng batas at hindi maging representante ng DPWH at maging ahente ng mga kontratista. Nanibago sa trabaho si Congressman Leopoldo Batawil, retiradong general ng PNP. Hindi tulad nung PNP na ang focus ko, peace and order, enforcement of law and order and maintenance of the peace in a community, But in this particular case, yung halos lahat ng problema ng mundo talagang sasaluin ko From birth to death na concerns ay iludulog sa akin. Kung tutuusin, labas na sa totoong tungkulin ng kongresista ang pagbibigay ng tulong pinansyal. Marami tuloy ang nag-aakalang ang pera ay galing sa kanilang bulsa. Yun ay pondo na galing sa bayan. Kaya akala nila yung binibigyan sila ng mga supot-supot sa Pasko o kaya nandun sa patay, nagbibigay sa kanila ng abuloy o kaya pagka may nasunugan, nandun ka agad. Mabigat ang trabaho ng mga congressman, pero ang pondo nilang kontrolado, bigatin din. 70 milyong piso kada taon ang maaring matanggap ng bawat isa mula sa Priority Development Assistance Fund o PDAF o mas kilala sa tawag na pork barrel. Pondo raw ito para sa mga proyektong magpapaunlad sa kanilang mga distrito. Dapat itong gamitin sa pagpapatayo ng mga kalsada, tulay, paaralan, ospital at iba pang infrastruktura. Ginagamit din daw ito sa scholarships, pagpapagamot, hanap buhay at iba pang pangangailangan daw ng mga nasasakupan ng distrito. May tinatawag na good pork at bad pork. Okay? Yung bad pork, yan yung ginagamit sa politika in aid of re-election. At meron din naman tinatawag na good pork na talagang ginagamit para pagkasyahin ang budget na nakalaan sa distrito. Mula nang maibalik ang Kongreso noong 1987, gasgas na ang mga kwentong inaabuso o kinukurakot ang pork barrel. Ang problema kasi sa pork barrel, wala ngang transparency, di ba? Hindi natin nalalaman kung paano binibid out, kung paano yung procurement, kung magkano yung commission dyan. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Julio T. Hangki, 30 hanggang 40% ng PDAF ang naibubulsa ng mga tiwaling mambabatas.
Bukod sa pork barrel, marami pang pondong natatanggap ang isang kongresista. Ang sweldo nila ayon sa itinakda ng batas ay nagkakahalaga ng 35,000 piso. Actually, kung titignan mo, mababa ang sweldo ng isang congressman. Yung mga allowance ang malaki. No? At dito binabawi ang kaliitan ng sweldo. Kasama naman sa perks ng mga mambabatas ang bonus na galing sa Speaker of the House sa bawat pagtatapos ng sesyon. Mayroon ding pondo para sa local at foreign travel. May budget din para sa pagkuha ng mga consultants. Mahirap i-compute dahil much of what a congressman or a senator gets is actually a result of negotiation and the quality of his perception of what is his job as a congressman. Siyempre, kailangan din nila ng budget para sa supplies, public affairs, communication at iba pa. Bawat kongresista ay may hiwalay rin na budget para sa sweldo ng kanilang mga tauhan. Ang lahat ng ito, pinopondohan, hindi bababa sa 5 milyong piso kada taon, kada kongresista. At kahit umabsent sa trabaho, pwede ring walang kaltas sa sweldo. Ang kanilang mga perks mas matindi, mas mataas kaysa ordinary agencies. Siguro himaywahin din natin yung budget ng Kongreso na yung accountability na didemand nila during the hearings should also be reflected in the actions and the outputs of Congress itself. At paglabas ng Kongreso, may pribilehiyong lusot sa trapiko ang gamit nilang plakang 8. At kung makakasuhan, hindi pwedeng arestuhin ng mambabatas habang may sesyon ang Kongreso. Lalo na kung ang parusa sa krimen ay hindi naman lalagpas sa 6 na taong pagkakabilanggo. Mula nang maibalik ang Kongreso sa panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino, patuloy na tumataas ang budget ng Kamara. Nagsimula sa 665 million pesos noong 1988, umabot na ito sa 5.5 billion pesos noong nakaraang taon. Ang mas importanteng question ay ano ba ang performance ng Congress? Deserving ba sila? At saka ano pupunta yung budget nila? Bukas na bukas po, ihahain na namin sa legislatura ang budget para sa susunod na taon. Pero sa pagpasok ni Pangulong Benigno Aquino III, tinapyasan ang budget ng Kamara. Mula 5.55 billion pesos noong 2010, bumaba ito sa 5.28 billion pesos ngayong taon. Nire-reforma na rin nila ang pagdidistribute ng pork barrel o ng budget sa mababang kapulungan. Ito'y base rin sa personal na karanasan at naobserbahan ng ating Pangulo nung siya ay nakaupo pa sa mababang kapulungan. Sa pagkakataong ito, maaapektuhan ang budget sa bawat komite. Yung sa budget proposal nyo, Binubuo ng 70 House Committees ang Kongreso. Ang pinag-aagawang komite, ang House Committee on Appropriations o ang komiteng humahawak sa pondo ng buong gobyerno. Yun ang nagre-recommend sa buong Kongreso ng pag-approve ng final form ng budget. At yan ang pinaka-powerful dahil ang buhay ng agencies ng government o mismo yung buong executive branch ng government ay nakasalalay doon sa Appropriations Committee. Base sa bilang ng membership sa mga House Committees, mababa ang bilang ng miyembro sa mga Special Committee. Ito raw kasi ang may pinakamababang alokasyon ng pondo. Ay, sa committee hearings, kitang-kita mo na kung sino sila. Mabigat ang obligasyong nakaatang sa mga nahalal nating mambabatas. Sa kanila nakasalalay ang tamang paggamit ng pondo ng bayan. Kaya sa bawat maling hakbang o desisyon nila, taong bayan ang posibleng magdusa.